wala nang paligoy-ligoy pa, yung topic natin ay si Online Loans Pilipinas or OLP for short. Haba, pino-promote yung loan app na dahil ba to sa 0% interest niyang ino-offer on your first loan? Yeah, buo siyang matatanggap on your succeeding loans. Kasi yung first loan mo, lang ang interest pero may kaltas. Yung succeeding loans mo ay buo. Huwag muna kayong atat guys. Ang dami yung dapat alamin dito sa OLP. Kasi kahit na pinopromote siya, sinasabing okay siya, iba pa rin yung may tamang expectations. Kaya pag-usapan natin si OLP sa video na to. Kaya, keep watching. It's Ate Red here, the original Utang Queen. And yung goal ko dito sa channel is to give you the right expectations about online loan platforms na i-encounter nyo online. So wala po akong pinopromote sa channel ko. Pinapasilip ko lang sa inyo yung iba't ibang mga loan apps, and at the end of my video, analyze, pag-isipan nyo kung uutang ba kayo sa isang loan app o hindi. Kasi yung pag-uutang is a big responsibility. So, if you're not yet subscribed to my channel, subscribe na kayo dito because loan apps yung pinag-uusapan, and hit that bell notification button para lagi ko yung updated. Sabi, legit, registered, and nagre-report sa CIC, whatever. That doesn't mean na okay siya for everyone. I used to love OLP dahil yun nga, 15% lang dati. Dati yun, 15% lang po yung kanyang service fee. And yung gusto ko sa kanya dahil buo siyang matatanggap at 30 days to pay. And then all of a sudden, nag-inarte tong si OLP at ngayon may mga pa-loan doctor, electronic guarantee, whatever pa siyang dinadagdag. Kaya ang laki na ng fees niya, yun ba yung okay? Ayoko nang umutang dito dahil yun nga, makulit sila kapag papalapit na yung due date. Ang experience ko dito kay OLP, 5 days before my due date, tawag na sila ng tawag. Atat na sila. Eh, wala namang cashback pag maaga ka magbayad. Hindi naman sila nagre-refund sa interest. Yung sasabihin lang nila, pwede ka mag-loan ng mataas na amount pag nagbayad ka ng maaga. Anyway, so napasubok ulit ako dito kay OLP kasi ang dami nagsabi na hindi na raw matatanggal yung additional fees. Nung sinilip ko si OLP, naku, para na rin siyang si Peso Ready. I don't think these two apps are related. Pero bakit copy-paste yung style nila, no? So ito, dati okay to si OLP para sa akin dahil 15% lang yung kanyang service fees. Wala nang ibang dinadagdag tapos buo siyang natatanggap. Titiisin mo na lang yung kakulitan niya pag papalapit na yung due date mo. Pero eto, parang lumala mga guys. Anyways, yung last nag-try ako sa kanya, may mga trusted ng mahigit na 1M na Pilipino. Siyempre, trusted kasi may nagpo-promote eh. Up to 20,000 pesos na yung pwede mo mahiram. Isang valid ID lang, blah blah blah. So, hindi ko na i-discuss kung paano mag-apply kay OLP. Ilang beses ko na yung na-discuss guys. Wala na akong makitang improvement sa kanya guys. So, just to give you an example, ayun, napalogin ulit ako, humingi siya ulit ng permissions. Tagal ko nang hindi binubuksan yung app eh. Nagpa-update siya tapos humingi ng permissions. Pero at least guys walang auto-auto dito kay OLP. Bago ka makapag-loan, kailangan mong mag-login. Kailangan mo mag-OTP bago mag-loan. So, hindi siya basta kusa na lang nagpapadala ng pera. Kung careful ka lang naman, hindi po siya automatic nagpapadala ng pera. Ayun, 5,000 yung loan and then 30 days to pay. Naku, yung ibabalik mo 7,425. Sobra-sobra yan sa 15% ha, na cap ni BSP. Remember, na according to BSP, please correct me if I'm wrong, na non-collateral loans na 10,000 and below at hindi lumalagpas ng 4 months yung kanyang tenure ay dapat 15% lang effective interest, which means kasama na dapat dito yung kanyang mga iba't iba pang china-charge. Eh yung ito lumalabas na may pa-insurance pa siya eh. So lagpas na siya sa 15% at may pa-drama siya. Yung sabi ko sa inyo, parang nagkinopya na niya kaartehan ni Peso Ready. So, kita nyo sa baba, merong disbursement date. So, kung gusto nyo tanggap nyo kaagad yung pera today, sige, tanggapin nyo yung napakataas-taas na interest na yan. Go ahead, take the 5,000 and pay 7,425 on your due date. Ay ba kayo nun? Kung ayaw nyo naman sa masyadong mataas na interest, click nyo yung disbursement date. Huwag nyo i-click yung get money now. Click nyo yung disbursement date at lalabas to. Yung pautot niyang plus tsaka regular. At makikita mo dito yung additional mong babayaran may benefits. So, dedicated customer support, ka dyan eh. Prolongation service, maniwala kayo dyan. Electronic doctor, loan guarantee. Kung may sakit ako, why would I deal with someone na hindi ko kilala? Mas gusto ko pa rin pumuntang health center, pumuntang outpatient, pumunta sa doctor ko para humingi ng tulong kung may sakit ako. Huwag sa electronic doctor. Tapos may pa-loan guarantee. This is not for your protection, guys. This is protection ng company. However they want to say it. At least sa pagkakaintindi ko,
They're not protecting you. They're protecting the company sa bad debt. At tayo mga good payers yung magdadala ng burden, ng pagbabayad, ng risk na yan na baka yung iba hindi makabayad. So, napakamahal. Kung gusto mo naman patanggal yung mga added fees na dapat maghihintay ka. Kung tatanggalin mo yun, kung doon ka sa regular, disbursement happens in 7 days. So, sa 5,000, kung gusto mo disburse agad, take mo 5,000 now, buo mo siya matatanggap, pero 7,450 yung babayaran mo after 7 days. Okay, kung payag kayo, go ahead. Claim the loan, mag-OTP kayo, matatanggap nyo kaagad ang pera. That is kung walang issues sa disbursement nila. Na kung doon naman, pinatanggal mo naman yung 5,000, ibabalik mo sa loob ng 30 days, 5,750, pero maghihintay ka ng 7 days. Kung hindi ka lang naman nagmamadali, willing ka naman maghintay ng 7 days, then doon ka, patanggal mo yung additional fees na yan. Pero what's the use? Maghihintay ka na naman lang ng 7 days, ba't ka pahihiram, diba? Ito naman yung goal ng online loan platform, dapat diretso mong matanggap. Ang dami nating dapat kino-consider. Doon ako nag-try sa 1,000, at doon ko nakita guys na may issue pa. Issue after issue after issue. So, sa 1,000 pesos na ilo-loan mo, kung babayaran mo siya sa loob ng 30 days, at patanggal mo yung additional fees nila, and willing ka mag-wait, 1,150 lang. So, pasok siya sa 15%, pero kung willing to wait ka. Pero kung nagmamadali ka, kailangan lunukin mo yung mga additional nilang fees. Dito, 1,485 yung babayaran mo sa loob ng 30 days. Gusto mo matanggap ka agad yung pera. But. So, I click get money now. Doon ako sa may additional fees. 30 days to ha. Magbabayad ako ng additional, mga electronic doctor na yun, tapos mga loan guarantee, babayaran ko yan. Kala mo, automatic mo matatanggap? Hindi. Pagkatapos mo mag-OTP, inabot ng 12 hours bago ko matanggap yung pera. Kasi hindi siya kaagad na disburse. Magbabayad ka na nga ng extra para sa mga nonsense nilang fees. Pagkatapos, delayed pa. Hindi naman pala instant. So, yan ba yung loan app na maaasahan? Outside of business hours ka nag-apply ng loan, expect ka ng delays. Pero sobra-sobra na to ha. Kung meron silang problema sa disbursement, cancel nyo yung loan. Huwag nyong paghintayin yung tao, especially if yung tao ay magbabayad ng extra fee. Cancel nyo. May problema pala sa InstaPay. It will be disbursed through Dragon Pay. Nakakalito eh. Ano yan? Yung ibang magpapanik. Okay lang kung willing to wait yung borrower. So kung gano'n, sana i-cancel nyo. Huwag yung parang nakanganga yung borrower. So na-disburse din pero hapon na. Siguro mga 2 o'clock in the afternoon. So mga 12 hours din ako naghintay. So in my experience, hindi na okay si OLP. I used to love this loan platform na kahit na makulit siya before your due date, okay na lang, sige, fine. Dahil buo siya matatanggap, tanggap mo agad. Pero ngayon, wala na. I don't think it's okay. I thought mag-i-improve siya ha, kasi left and right na yung mga pag-raid sa mga online loan platforms, tapos nagiging mahigpit na rin yung gobyerno natin sa mga klaseng loan app. Pero sana silipin ni SEC tong interest niya. Or hindi interest, hindi service fee, yung additional fees niya. Kasi mukhang hindi tama. But then, opinion ko yan guys ha. It's based on my experience. Kaya meron tayong mga ganitong mga vlogs so that you have a clear understanding kung ano yung pinapasok nyo kapag gumagamit kayo ng loan app. So, bago kayo mapadpad dito kay OLP, punta muna kayo dun sa playlist ni Ate Red na legit loan apps. Kasi andun yung mga loan apps na mas okay yung terms kaysa kay OLP. Yung motto natin dito, iwas tayo sakit sa ulo. Huwag tayo basta-basta susugod sa isang loan app just because pinopromote at sinasabing okay. Kailangan pa rin natin mag-decide, pag-isipan kung okay ba yung loan app para sa atin. So, I hope meron kayong natutunan sa video na to. Bye!